USM! Sa layuning mapalawak at mapanatili ang mga katutubong wika sa bansa, nagtipon ang Sentro ng Wika at Kultura ng University of Southern Mindanao kasama ang Komisyon sa Wikang Filipino, mga Indigenous Peoples Representatives at mga opisyal ng Department of Education para sa isang pagpupulong. Ginanap ang nasabing aktibidad dito sa Condo IPAM Learning Resource Center nitong ika-25 ng Pebrero. Punto ng pagpupulong ang pagbuo ng ortografiya para sa katutubong wika ng Manobo-Dulangan, Obo-Manobo at Tedoray, isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng estandardisadong sistema ng pagsulat. Ang ortografiya ay kalipunan ng mga tuntunin at pamantayan sa wastong pagbaybay, pagsulat at paggamit ng mga simbolo sa isang wika. Ayon kay Dr. Raji M. Makatabon, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng USM, ang kaganapang ito ay dating isang pangarap lamang. Ngayon, ito po ang pagporma na pagpupulong natin sa ating mga ortografiya para sa ating Manobo-Dulangan, Manobo-Obo, at saka Teduray. Dagdag rin niya na mahalaga ang malinaw na ortografiya upang magamit ang mga katutubong wika sa edukasyon, pananaliksik at opisyal na komunikasyon. Sinabi naman ni USM President Dr. Jonald L. Pimentel na patuloy ang suporta ng universidad sa mga ganitong programa na nagtataguyod sa kultura at identidad ng mga katutubong pamayanan. Kaya pasalamat tayo sa ating gobyerno, sa ating komisyon, Wikang Filipino, kasi binigyan tayo ng chance na mapapakita natin yung kultura natin. And in behalf of the University of Southern Mindanao, kami ay sumusuporta sa alituntunin ng komisyon para mapipreserva ang lengguwahe, ang kultura ng mga Pilipino dito sa ating lugar. Dagdag pa niya na sana'y magkaroon din ng kanta patungkol sa translation ng I Love You sa wikang katutubo ng Pilipinas. Sa mensahe ng tagapangulo ng KWF na si Attorney Marites Taran, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkilala sa mga katutubong wika bilang bahagi ng inklusibong pag-unlad at pagrespeto sa karapatan ng mga katutubo. Lagi na nating sinasabi na ang wika ay hindi lamang isang tool o instrumento ng pag-aaral o pakikipagtalastasan. Ito rin ay salamin ng ating identidad. Ang totoong basihan kung tama ba iyan ay kapag talagang ating ginagawa at ginagampanan. Ang gawain na ito ang siyang talagang pagpapakita na tayo ay mga nagmamahal sa wika. Buong pasasalamat naman ang ibinigay ni Dr. Carmelita A. Abdul Rahman, ang komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino, sa suportang ibinigay ng USM para sa mapreserba ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Nagkaroon din ng lecture hinggil sa proseso at technical na aspeto ng pagbuo ng ortografiya. Sa workshop proper, hinati sa 3 silid ang mga kalahok para sa Manobo-Dulangan, Obo-Manobo at Tedoray upang masusing talakayin at pagkaisahan ang mga tuntunin sa pagbabaybay at paggamit ng mga tunog sa bawat wika. Isinagawa rin ang paglagda ng Memorandum of Understanding at turnover ng mga aklata bilang suporta sa patuloy na dokumentasyon at pagpapaunlad ng mga katutubong wika sa rehiyon. Kasama ang USM, inaasahang magsisilbing mahalagang hakbang ang inisyatibang ito para sa mas sistematikong pangangalaga at pagpapalaganap ng mga wikang katutubo sa bansa. Para sa Balitang USM, ako si Carl Waron Baldesimo.